posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Darker Blindness. Purihin ang Panginoon, God is here. And when God is here, there is light, there is power, there is life. Sabi po ng matatanda, mahirap daw gisingin ang gising. Kasi gising na, nagtutulog-tulugan, lalong kahit anong gawin mo, hindi mo magising-gising. Mahirap din na makakita ang dilat, pero ayaw namang tumingin. Kung minsan, yun pang malalabo ang mata, o kaya ay yung bulag, ang mas nakakakita kung handa nilang tanggapin na kailangan nila ang liwanag ng Panginoon. Ang ating pag-aaral ngayon tungkol sa isang magandang himala na nabaliwala ng marami. The darker blindness. Yan ang ating pong pamagat, ang higit lalong madilim na pagkabulag ng mga dapat sana ay nakakakita. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kami po ay inyong binibigyan ng liwanag. Salamat sa iba't ibang uri ng paraan na kami nakakakita ng mga bagay. Salamat sa ipinapahiram mo na liwanag sa amin. Nawa sa sandaling ito, lalo mo pa kami, Panginoon, napapagliwanagan ng iyong karunungan, makakita kami physically and above all, spiritually. Hawakan niyo po ang aming isip, ang aming mga mata, ang aming puso, at kami paghimalaan niyo. Nawa, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, madama namin at maipadama namin sa iba. Linisin niyo po kami at patawarin sa mga kasalanan namin at paging dapatin mo kaming tumanggap ng iyong pagpapala. Dahil na rin sa iyong pagpapatawad at kabaitan sa amin. Nawa, Ama, kayo po'y magsalita ng mga salitang nakapagpapagaling, nakapagpapaliwanag, nakapagpapalakas. At ang lahat na ito, hinihiling namin sa inyo po magmula. Gamitin niyo lang inyong lingkod na daluyan ng iyong pagpapala. May you empower us to see you, to hold your hand, and to follow in your footsteps. Protect us from lies and falsehood, from works of evil men and evil spirits. Take over this activity, O God. Sit on your throne of glory. Glorify yourself alone and dispense blessings to your people. In the name of your Son, Jesus, we pray. The darker blindness. John 9, 1-7. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. So the man went and washed and came home seeing. Sa ilang kaunting pangungusap, napakarami nang naganap. Minsang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, nakakita sila ng isang lalaking bulag mula ng isilang. Kung minsan lumalabo ang ating mata, kung minsan tayo ay pinanghihinaan ng loob, dinenervyos dahil mayroong depresya ang ating mata, pero dati na tayong nakakakita at napakatagal na nating nakakakita. Pero itong taong ito na pinag-uusapan natin ngayon, ni minsan hindi nakakita ng liwanag. Kasi isinilang pa lang siya, bulag na. At sabi ng mga disipulo, sino pang may kasalanan sa pagkabulag nito? Magulang ba niya? At nadamay lang siya? O siya ang may kasalanan? Sapagkat naniniwala ang mga tao nung araw na pag mayroong kakapansanan, lalo pagkabulag o isang napakalala na sakit, yun ay bunga ng kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, hindi, walang nagkasala. Hindi ito kasalanan ng magulang o nung taong may katawan. Ito'y nangyari sa kanya sapagkat gagamitin siya ng Diyos na kasangkapan para magturo ng isang dakilang karunungan.
Gagawin siyang isang instrumento. So kung minsan nangyayari po sa buhay natin, hindi natin maipaliwanag ng mga hirap, hindi natin maipaliwanag ng mga pagdurusa. Subalit ang katuruan po, mangging ng Judaism at Christianity, ay kasama at sentro sa katuruan yung konsepto ng sakripisyo. Meron talagang nasasakripisyo, ministry nila para sa ikabubuti ng marami. Tulad ng ministry ng Panginoong Hesus na siya ay nasakripisyo. At ang dalangin natin kung yan ay dumadaan sa atin ay nawa ay pakinabangan na ng Panginoon at magamit na yun sa katuruan at nang matapos na at nang makapamuhay ka naman ng mas maginhawa at normal. Pero ang Panginoon ay hindi nagkakamali, tama ang kanyang mga pasya. Kung gayon, sa malalalim ang pananalig, isa pang malaking kapakinabangan na ikaw ang mahirang ng Panginoon na maging instrumento ng kanyang kaluwalhatian kahit pa nga pansumandali ay meron yung dalhin sa buhay mo na paghihirap. At ang ginawa ng Panginoon, siya'y dumura sa lupa, inihalo ito sa alikabok, ang kanyang laway, at nung ito'y maging putik, ay itinapal niya sa mata ng bulag na ito. At sinabi niya, maghilamos ka, maghugas ka ng iyong mukha, o kaya'y lumubog ka doon sa paliguan ng Siloam. Pumunta ang lalaki, sumunod, at pagkatapos na siya ay mahugasan ng tubig galing sa ilog na ito, siya ay nakakita. Pinag-usapan na po natin yan kaninang first service. Ang pamagat ay How to Get Well, na ating tinalakay kung ano-ano ang mga paraan kung paano ka gumagaling sa mga karamdamang physical at spiritual na in-apply natin yung ginawa ng Panginoon at hindi na yan ang pag-uusapan natin ngayon. Yan ay nando sa nauna nating mensahe. Ang mahalaga lamang na pag-usapan natin ngayon, yung dalawang uri ng pagkabulag. John 8:8-9. Akala natin magbubunyi na ang buong bayan dahil itong taong isinilang pa lang ay bulag na ay ngayon nakakita. Isang malaking gulo ang nalikha. His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, "Isn't this the same man who used to sit and beg?" Some claimed that he was. Others said, "No, he only looks like him." But he himself insisted, "I am the man." Isipin nyo na namamalimos ang taong ito araw-araw doon sa may pintuan ng templo kung saan naiipon lahat ng mga pulubi, mga bulag, at yung mga ibang mayayaman. Pero nandun din, ang pinapalimos naman nila ay makita sila ng mga malilinis na mga propeta, mga dakilang taong pupunta sa templo at mapayuhan sila kung paano sila gagaling. Nandun din sila sa may pintuan ng templo. Sama-sama sila at kilalang-kilala na ng mga taga roon kung sino yung laging namamalimos. Kaya mga tao sabi, hindi ba ito yung bulag? Ba't naglalakad na ngayon? Nagte-text pa. Sabi nyo, hindi, kamukha lang. Sabi nyo, hindi, talagang yan. At yung tao na mismo nagsabing, ako ba pinag-uusapan nyo? Ako talaga yung bulag. Nakakakita na ako. The healing was not easy to believe, but the man affirmed the miracle. John 9:10-12. "How then were your eyes opened?" they demanded. He replied, "The man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see." "Where is this man?" they asked him. "I don't know," he said. Natural, nagtaka ang mga tao. Sabi, paano ka gumaling? Paano ka nakakita? Ngayon lang kami nakabalita ng ganyan. Sabi ganon, yung lalaking tinatawag ni Jesus, gumawa ng putik, ikinulapol niya sa aking mata, pinalusong ako doon sa paliguan ng Siloam, at ayan, nakakita na ako. Nasaan siya? Ewan, sabi naman niya. Ngayon, kaugalian po ng mga Israelita na pagka mayroong gumaling sa mahimalang paraan, dinadalaw yan sa mga pare, sa mga Pharisees, sa mga religious leaders, para yung mga religious leaders ang magpatotoo na oo nga, nagkaroon ng himala. It's part of their authority to declare a miracle fake or real. John 9:13, they brought to the Pharisees the man who had been blind. And then 14-16, now the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eyes was a Sabbath. Therefore the Pharisees also asked him how he had received his sight. "He put mud on my eyes," the man replied, "and I washed, and now I see." Some of the Pharisees said, "This man is not
from God, for he does not keep the Sabbath. But others asked, how can a sinner do such miraculous signs? So they were divided. Inimbestiga ang lalaking dating bulag. Kailan ka naman pinagaling? At kanilang biglang naalala, Sabat, araw ng pangiling, walang dapat magtatrabaho. Hindi dapat gawin ang mga bagay na yan. Masama. At sabi ng iba, nako, yung nagpagaling sa iyo, hindi yun galing sa Diyos, galing yun sa demonyo. Kasi hindi sumusunod sa Sabbath. Utos siya ng ating kaugalian, utos siya ng ating tradisyon at ni Moses. So, hindi godly yun. Walang kwenta ang miracle na dumating sa iyo. Sabi naman ng iba, kung masama yung nagpagaling, paano makakapagpagaling? Hindi ba Diyos lang nakakapagpagaling? So kahit na hindi siya sumunod sa Sabbath, dapat hindi pa rin siya ituring na makasalanan. At nahati ang mga tao sa kanilang opinyon. Kung masama nga ba o mabuti ang nangyari, masama nga ba o mabuti yung gumawa ng himala. Nanganib ang himala. The greatness of the miracle was going to be minimized and trivialized by technicality. It was a Sabbath day. Nobody was supposed to work. Ganyan-ganyan din ang sinabi ng Panginoon doon sa mga leaders na minamalaki ang maliit at binabaliwala ang malaki. Matthew 23:24, you blind guides, you strain out a gnat but swallow a camel. So mga bulag kayo, hindi nyo malulon ang kaprasong niknik na pagkaliit-liit na insekto, pero kayang-kaya nyong buong-buong lulunin ng kamelyo. So nagkaroon ng mga argumento. One, that Jesus is a sinner because he breaks the law and the tradition. Two, a sinner cannot heal a blind man. John 9:17. Finally, they turned to the blind man. What have you to say about him? It was your eyes he opened. The man replied, he is a prophet. So hindi na nila malutas ang problemang ito. Sabi nila tuloy doon sa tao, ikaw, total, mata mong pinagaling, anong masasabi mo? Ano pa po masasabi ko, di propeta siya. Yun na ang pinakamataas na honor na pwedeng ibigay ng mga tao noon sa isang kinikilalang religious or spiritual person. Kasi hindi naman nila inaakala na yung Kristo, yung anak ng Diyos na iniintay na yung si Jesus. So ang ibinigay na tawag at pagkilala ng gumaling, prophet. So the man ascribed spirituality and authority to Jesus. It was the closest anyone on his own could get to who Jesus really was. Verses 18 to 23. The Jews still did not believe that he had been blind and had received his sight until they sent for the man's parents. Is this your son? They asked. Is this the one you say was born blind? How is it that now he can see? We know he is our son, the parents answered, and we know that he was born blind. But how he can see now or who opened his eyes, we don't know. Ask him. He is of age. He will speak for himself. His parents said this because they were afraid of the Jews, for already the Jews had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Christ would be put out of the synagogue. That's why his parents said, he is of age. Ask him. So merong 3 questions, 3 tanong. Ito ba'y anak nyo? Ipinatawag kasi yung mga magulang para tiyaking yun nga yung bulag. Ito ba yung anak nyo? Talaga bang ipinanganak siyang bulag? At paano siya nakakita? 3 tanong na may 3 sagot. Yes, yes, at no. Yes, anak namin. Yes, ipinanganak na bulag. Pero no, we don't know who opened his eyes. We don't know how his eyes were opened. And then they gave one suggestion, ask him. Sabi niya, nasa edad na yan. Pwede na yan magsalita para sa kanyang sarili. Tanungin nyo. So at least, the man was 13 years old or older. Isa na siyang tao, hindi na siyang bata. Ayaw madawit ng mga magulang sa magiging problema dahil meron ng pinairal na patakaran na sino mang kikilala kay Jesus bilang Kristo ay kanilang sisipain palabas sa fellowship, tatanggalin sa church at ituturing na tagalabas.
Lumalapit na doon ang usapan, kinikilala ni si Jesus bilang propeta. Nagpapagaling, baka nga man mapunta sa pagka-Kristo ang identity, madawit ang magulang, sabi niya, tanungin niyo siya, matanda na siya, alam na niyang sumagot para sa sarili. John 9:24, a second time they summoned the man who had been blind. Give glory to God, they said. We know this man is a sinner. Sabi, huwag mong purihin yung Jesus na yan. Huwag mo siyang itaas ang ranggo. Diyos ang purihin mo. Kasi kitang-kita natin makasalanan ito, hindi sumusunod sa batas ng Sabbath. So the Pharisees judged Jesus. Immediately, by that statement alone, sinasabi nila na hindi siya karapat-dapat purihin, impostor siya, mali. Huwag mong ipaagaw sa kanya ang luwalhati. Parang natatandaan ko nung araw na ang kaloob ay hindi pa kilala sa Christian community. Pinagbibintangan pa tayo na kung ano-ano dahil may mga gong, may mga kulintang, sumasayaw tayo ng mga sayaw natin para sa Panginoon. Akala diba mga mangkukulam tayo, mga kung ano-ano pa. Minsan merong rehearsal, yung kaloob lagi nilang pinapagalitan ng direktora kasi hindi niya naiintindihan yung gagawin ng kaloob. Marami mga ibang churches, linya-linya, pila-pila sa pagsayaw. Tapos nung actual na event, nagulat na lang ang lahat. Nung lumabas na yung mga costume, yung mga ilaw, kung ano mga dala-dala. At sobra talagang binless ng Panginoon yung pagtatanghal na yon, yung performance ng kaloob. Talagang sobrang bumaba ang Espiritu ng Diyos at naluwalhati siya at ang lahat ay nasyahan. So palakpakan ng lahat nung tinawag yung kaloob. Alam niyo, sabi sa akin nung isang leader doon, lumingon siya sa akin bigla. Sabi niya sa akin, give glory to God, give glory to God. Bakit inaagaw ko ba yung glory ng Diyos? No? Naalala ko siya nung nabasa ko mga Pharisees na ito. Sabi, give glory to God, huwag sa Kanya. Sino bang nangaagaw ng glory ng God? No? At ito ang karanasan noong lalaki. The Pharisees judged Jesus as mga aagaw ng glory at fake. John 9:25, he replied, whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind, but now I see. Sabi, ayokong masangkot sa mga gulo nyo. Malay ko ba kung makasalanan siya o banal? Pero meron akong alam. Dati akong bulag, ngayon nakakakita na ako. The man talked only of what he knew. That's a very important lesson. So I cannot say whether he's a sinner or not kasi hindi naman niya talaga alam. Sabi niya, I'll talk only of what I know. Dati akong bulag, nakakita na ako ngayon. Indirectly, para niya sinabi, ang tagal-tagal kong bulag dito, wala kayong nagawa. Tapos ngayon nakakita na ako, may nagawa itong tao, inuusig niyo pa. Siyempre, yun yung unsaid. Dapat nag-iisip ka, ano ba yung mga unsaid? Sa buhay natin, mga kapatid, pag hindi natin alam, huwag tayong kumibo. Huwag tayong magbigay ng kung ano-anong opinion na hindi naman pinag-aralan o sinuri. Kasi ang hindi totoo ay false, and falsehood comes from the devil. The man talked only of what mattered to him. Sabi niya, ano ba naman ang paki ko kung sinner siya or not? Hindi yun ang concern ko. Ngayon, nakakakita na ako, yun ang mahalaga. John 9:26-34. They asked him, what did he do to you? How did he open your eyes? He answered, I have told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too? So ilang beses na tayo nagtanungan, tatanungin niya naman ako uli. Ang hindi niya naintindihan, hinahanapan siya ng butas ng mga nagtatanong na baka sakaling sa susunod na ulit, may masabi na siya na ikakapahamak ni Jesus. Kasi so far, wala silang masabi. Siya tanong kayo ng tanong, siguro gusto niyo rin maging disipulo niya, no? Verse 28, they hurled insults at him and said, you are this fellow's disciple. We are disciples of Moses. We know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don't even know where he comes from. The man answered, now that is remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly man who does his will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing. To this they replied, you were steeped in sin at birth. How dare you lecture us? And they threw him out. Naiba na yung usapan, nawala sa himala, naging personal.
Sabi nung lalaki, siguro gusto nyo rin, ano? Gusto nyo ba na maging disciple niya? Sabi, ikaw lang ang disciple niya. Kami, disciple kami ni Moses. Alam namin kung saan galing si Moses, kinakausap siya ng Diyos. Yung taong yan, alam ba namin kung saan galing yan? Sabi ng lalaki, ganun. Hindi nyo alam kung saan siya galing. Pero nakapagpapagaling siya. Pwede ba siyang manggaling sa ibang lugar kung hindi sa Diyos, sa langit? Dahil nagagawa niya ang hindi kayang gawin ng sino man. At tapos, nagalit sila sa kanya at ayun nga, siya ay pinaalis sa kanilang fellowship. The Pharisees were fishing for more technicality. What were they really doing? They were fault-finding. Pinag-uusapan natin yung darker blindness. May bulag number 1, yung lalaking hindi makakita. Pero may mga bulag number 2, yung nakakakita, yung mga religious leaders, pero ayaw tingnan ang talagang dapat tingnan, pinipili lang ang gustong titigan, naghahanap lang lagi ng mali. Kumisan tayo yan, mga kapatid. Ang dami-daming ginagawang mabuti ng anak mo, may isa lang ginagawang mali, yun na lang lagi ang nakikita mo. Ganon din sa asawa. Ang dami-daming ginagawang mabuti, ang minamalaki mo, yung isang hindi mo gustong ginagawa niya. Ganon din sa kapatid, ganon din kumisa sa empleyado, ganon din sa amo. Pag wala kang hinahanap, kundi mali, ang totoo nun, you are blind. Physically, you can see, but you refuse to acknowledge what you see, and you focus only on minute things that you like to magnify. That is a darker form of blindness. And it can happen spiritually. Kuminsan, nagmamagaling ang mga religion, ang mga religious groups. Mas magaling kami, mas mabuti kami, tapos ang papalakihin mo yung hindi mo gusto sa kabilang grupo, pero hindi mo papansinin yung mga tamang ginagawa nila. Isang uri yan ng kabulagan. So this blindness can be spiritual, corporate, it can be personal. Anong area sa mga buhay natin ay tayo'y bulag? Meron kang blind spot. Parang sa driving, mga kapatid, kung nagmamaneho kayo, meron kayong blind spot. Merong lugar sa gilid ng mata nyo, hindi nyo kita, kailangan talaga nililingon, o kaya kami mga rear view mirror, may side mirror dito, para doon katitingin kasi hindi talaga kita. At doon pumapasok yung mga aksidente sa blind spots. Ano-ano ang blind spots natin, mga kapatid? Where we become, unable to see? Sa buhay natin, love and affection is a blind spot. Pag mahal mo ang isang tao, bulag ka sa kanyang mga kamalian. Pagka hindi mo mahal ang isang tao, dilat na dilat ka sa mga konti niyang kamalian at bulag ka sa kanyang mabubuting ginagawa. Mga paborito at hilig natin, blind spot yan. Kahit alam mo na masama sa'yo ang cholesterol, pero pag lechon, blind ka. Ang tingin mo, tilapia. Pwedeng kainin. Blind spot. Di ba? Kaya pinag-iingatan mo yung mga paborito. Yung mga ayaw natin, mga gusto, mga hilig, mga bisyo, blind spots. Pinag-iingatan. Itong mga religious leaders, ano yung blind spot nila? Anything that had anything to do with the Messiah who has come. Pag pinag-aralan natin ang mga pagtutuos ni Jesus at ng mga religious leaders, tinatanggihan siya hindi dahil kulang sa pruweba na siya ang anak ng Diyos, hindi dahil sa hindi siya kapanipaniwala, tinatanggihan siya dahil sa dami ng pruweba at dahil siya'y kapanipaniwala. Ayaw ng mga tao sa templo na nagtuturo ng pagdating ng tagapagligtas na dumating yung tagapagligtas dahil papalitan na sila. Magiging irrelevant na sila pag dumating na. Kaya turo sila ng turo, darating. Pero nung dumating na, nagbulag-bulagan sila. Dahil ano mangyayari sa kanila kung dumating na yun, di mawawala na sila ng papel sa buhay. Kaya kabulagan yan. Yang mga selfish interest. Oras na meron kang inaalaga ang selfish interest, you become blind. Kaya kalaban ng ating spiritual eyes, yung affection, yung love, yung bias, selfish interest. Binabantayan natin ang mga yan. Hindi laging masama yung affection, pero kung binubulag ka niyan, dapat tayong mag-ingat. And what did I emphasize? That they were Mosaic. Sila ay katribo ni Moses, meaning they are based on the law
and the traditions of Israel. Dahil sa law, dahil sa tradition, natakpan na yung Diyos. Ganyan po lahat, halos, ang mga major religions. Ang mga major religion, galing yan sa isang primitive time na simpleng-simple ang pananalig. O halimbawa, ang Diyos, nilikha ang tao, nagkasala ang tao, at gumawa siya ng planong ipadala ang kanyang sariling anak para bayaran ang kasalanan ng tao at maligtas ang lahat. So sa nagmula ang Christianity, si Kristo ay sinilang, nagturo, at siya ang ating inaasahang magiging tagapagligtas. At siya ay namatay, nabuhay na muli. Yun ang kwento. Ang totoo, ang kwento ni Jesus, nasa Gospels. Yun yung primitive Christianity. Yung uri ng Kristyanismo na isinabuhay ng mga taong nabuhay sa panahon ni Jesus. Wala pa nun ng mga bishop, wala pa nung mga papa, wala pa nung mga head pastor, wala pa nung mga uniform ang mga choir, wala pa nung mga kampana, wala pa nung mga insenso, wala pa nung mga prosesyon, walang mga poon, walang mga kung ano-ano mga ritual, walang mga Bible school, walang mga seminaryo, walang mga ganito dapat, ganun dapat. Simpleng-simpleng pananalig. Pananalig sa Diyos, paggawa ng mabuti sa kapwa, kabanalan, at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero nung si Jesus ay sumakabilang buhay, bumalik na sa langit, inalala ng kanyang mga naiwan ng mga katuruan, isinulat, at yan ang naging basihan ng ating New Testament. Pero nung yung mga nakaalala na rin, ng mga namatay na rin, yung mga sinulat nilang naiwan, anong ginawa ng mga susunod na henerasyon ng mga Kristiyano? Dinagdagan na nila ng dinagdagan. Nung panahon naman ni Jesus, walang choir. Ba't ngayon meron na? Hindi yun masama, magandang karagdagan. Pero pag sinabi mo, ang choir, dapat naka-gown, naka-long neck, dapat ito yung suot, dagdag mo na yan, hindi na yan sinabi ni Jesus. Pagka sinabi mong, dapat ang suot ganito, dapat ganon, dapat pag mag-church ka, ito yung suot, dagdag na natin yan over the years. In other words, yung simpleng primitive faith na original, napatungan ng mga henerasyon ng mga tradisyon, may mabutit merong hindi, may mga tradisyon na mabuti para sa panahon kung saan yung tradisyon ay naisinilang para kanilang sagutin yung mga pangangailangan ng panahon nila. Pero dahil naging tradisyon na rin, kahit na iba na yung panahon, ipinipilit pa rin yung ginawa nung araw, na effective sana nung araw, pero ngayon hindi na. Yun ang tinatawag na nating law and tradition. Kaya sabi ni Jesus, parang nalimutan nyo na ang Diyos, nabura na, natabunan na, nakutakot-takot na idinagdag nyo tungkol sa pananampalataya. Nung araw naman, walang simbahan na building Nakikita-kita lang sila sa mga ilalim ng puno, mga kuweba-kuweba. Pero alam nga namang magkita-kita tayo sa ilalim ng puno, ang laking puno naman yon. Kaya may building na, pero ibig sabihin natin, hindi talaga yan isang spiritual necessity. It is only an exigency of our time that we have to address to make ourselves more comfortable. Pero hindi ibig sabihin, dapat may ganon, dapat may ganito. Nalagay lang yon dahil kailangan ng panahon at pwede naman nila na kamtin at effective sa panahon nila. Pero may mga ginawa na effective lang sa maiksing panahon at sa susunod na henerasyon, hindi na. Ang nangyari ngayon sa relihiyon, lahat ng ginawa ng mga ninuno, naipon na ng naipon, yun na ang Diyos, nalimutan yung mga tunay na issues. Ganon nung panahon ni Jesus. Ang sinapit ng Judaism, ang layo na. Talaga namang lumayo dahil titingnan nyo, nung panahon ni Abraham, panahon ni Noah, magtutumpok sila ng mga bato, gagawa sila ng offering, yun na. Pero dumating ang panahon na sobrang na-develop ang religion ng Israel, naging national institution, naging temple in Jerusalem, kahit ang layo-layo mo, pupunta ka pa ron para mag-worship, para ka maglagay ng mga handog, na control kasi ng mga priests. Yung buong national religion, it was nationalized. Pero hindi yun yung original na Judaism. So sa Christianity man, mga kapatid, pag kinompare natin yung noon ni Jesus at ngayon, ang dami na nadagdag. Kaya dapat mong sinusuri, ito bang nadagdag ay nakabubuti sa panahong kasalukuyan at sa mga tao ngayon? O nakabuti lang yan sa nagdagdag nung 18th century pero ngayon hindi na dahil iba na ang panahon? O patuloy ba siyang naging epektibo? Di ituloy natin, dapat sinusuri.
Yun ang tinuligsa ni Jesus. Yung sobrang tradisyon, sobrang maraming regulasyon na malayong-malayo na sa original na katuruan ng pananalig. Change is constant. Yan ang sinasabi ng Ecclesiastes. Laging may pagbabago. Laging parang araw. Merong lumulubog, may sumisikat, at may kasikatan. Lahat ng ideya. May mga bagay na papaalis na kasi hindi na epektibo. Pag yun ang lagi mong hinabol-habol, napaka-sentimental mo. You live in denial of the present and the future because you are so sentimentally attached to the past. Umaalis na yon. Meron namang kasikatan at may darating pa. Kaya nakikita nyo kumisang kahit sa mga tao, may mga matatanda na papauwi na sa Panginoon, yung malapit na silang gumraduate. Meron naman, katanghali ang tapat ng buhay nila at meron namang isinisilang pa. Ganun ang buhay Sino ngayon ang magkakaroon ng ligaya? Sino ang magkakaroon ng kabuluhan ng buhay? Yung sumasakay sa panahon. Hindi yung wala pa, nabubuhay ka na sa future. Marami naman Kristiyano, ganun. Wala nang alam ang utak ko, ang second coming of Christ. Hindi pa nga bumabalik, hindi mabuhay tayo ngayon sa present, cognizant of the coming times and ready for it, but living in the present. Hindi yung puro yun namang iba yung nakalipas. Huy, dapat puro 17th century hymn na lang ang kinakanta natin kasi yun ang banal. Noong 17th century, ate, 20th century na o 21st pa. So, iba na ang tugtog ngayon. Hindi ibig sabihin na yung tugtog nung nakaraan nyo lang yung banal at yung ngayon hindi na. Yun ang tugtog nila noon. In fact, yung mga classical music ngayon sa church, nung unang panahon na yan ay pinauso, yun yung pop. At ayaw tanggapin ng matatanda nung araw yung mga yun, pero dahil din nagkapuwang natanggap, naging classical para sa atin ngayon. Ang panapanahon. Sabi nga ng iba, be not the first by whom the new is tried, nor yet the last to lay the old aside. Huwag naman ikaw yung kauna-unahang nakikiuso sa hindi pa uso, suot mo na pagkakamalang katuloy may sira. Kasi hindi pa uso. You are ahead of your time. Lahat ng taong ahead of their time, binato. Nung lumaon na isip ng mga tao, dakila pala, bayani, pero patay na. Pero nabato ng buhay kasi ahead of their time. So kung halimbawa hindi pa uso talaga yung ganong hairstyle, na may mga kasamang mga kuryente, kung ano-ano, meron ka na, ang tingin ng mga kapitbahay mo, may sira ka. Ngayon, kung ikaw naman yung talagang yung hairstyle mo noong unang panahon pang lumipas sa meron pa mga langis, latik yung ulo mo, hanggang paa yung buhok, ang haba-haba mo. Tapos na yan, Lola. No? Iba na ngayon. Fashion lang yan. So, kung ano yung uso, kung hindi masama morally speaking, sumali ka sa buhay. Ganon yung mga Pharisees nung panahon ni Jesus. Nabubuhay sila sa nakaraan. At dahil sa ganon, nakasara sila sa nangyayari sa present, pinagsasarahan din nila yung future. So the man indirectly rebuked them. What was the rebuke? They knew Moses, but they were unable to help him. They never helped him, in fact. Pero ipinagmamalaki nila, sila yung tama. Dito ipinapakita na ang tunay na tamang pananalig, dapat may bunga. May good works, may effect, may fruits. At sabi nga noong blind man, formerly blind man, God does not listen to sinners. Alam niyo yung magandang pangungusap na ito kasi Oriental language, maraming unsaid. You must read between the lines. Sabi ng lalaki, siyempre kung talagang tunay na galing sa Diyos, pakikinggan ng Diyos. Therefore, effective ang ministry. Alam niyo yung tunay niyang binabanggit? Kayo, kung talagang galing sa Diyos, dapat noon pa napagaling niyo na ako. Hindi niyo ako napagaling kasi hindi siguro kayo galing sa Diyos. Tapos ngayon, may dumating na galing sa Diyos, gumagaling ako, tinutuligsan nyo. Nangyayari yan mga kapatid sa ating buhay spiritual ngayon. Kumisan ang tagal-tagal mong umati na isang Bible study, isang church, isang fellowship, pero wala namang nangyari sa buhay mo. Wala ka natutunan. Walang nagbago sa'yo. Yun at yun pa rin. Tapos nakakita ka halimbawa na isang singer, kumanta na bless ka. Isang Bible study leader na bless ka, nagbago buhay mo. Isang preacher na intindihan mo yung dating hindi mo maintindihan. Alam nyo gagawin ng mga dating yung teacher o Bible study leader na walang talabang ministry nila? Pipintasan yung nakita nyong effective. Siyempre, kasi mainggit sila May selfish motive Huwag ka doon, walang kwenta yun, kulto yun. Diba?
Anong kulto gumagaling nga yung spirito ko, yung hina ng loob ko lumalakas, yung dilim ng isip ko lumiliwanag. Tapos ikaw yung tama. Ba't walang nangyari sa buhay ko nung ako ay susunod-sunod sa'yo? Ganito yung kwento. Paulit-ulit lang. The miracle revealed who was godly and who was ungodly. The miracle revealed who Jesus was. Now the Pharisees judged the former blind man. May makasalanan ka talaga. Hindi ka pa pinapanganak, makasalanan ka na. Buong buhay mo makasalanan ka, kaya ka bulag, sabi ng mga Pharisees. The Pharisees reinforced the teaching on sin and illness being related. Napaka-oppressive ng teaching na yun. May sakit ka na, sasabihin pa, siguro may kasalanan ka, no? Kaya ka may sakit. Para yung mga kaibigan ni Job, alam natin, wala siyang kasalanan, dumaan sa pagsubok. Yung mga kaibigan sabi, umamin ka na. Kung talaga hindi ka makasalanan, bakit ka gaganyanin ng Diyos? Very oppressive, yung lagi mong konokonek yung sin at saka yung illness. Nasunugan ng bahay, siguro may kasalanan ka, mag-confess ka na. Lumubog sa baha, namatay ng mga mahal sa buhay, siguro may kasalanan ka. Kung katulad nitong taong ito, sabi ni Jesus, hindi, walang may kasalanan. Nangyari yan para sa isang banal na layunin ng Diyos. Para yung kasaysayan niya maging liwanag sa marami. Kaya ang kapansanan niya, pagiging bulag, hindi pagiging kuba, hindi pagiging pilay, kundi pagiging bulag, dahil ang issue dito, kadiliman. Sa katunayan, yung bulag na madilim ang paningin, siya ang may tunay na liwanag, dahil siya ang nakakilala kay Jesus. At yung mga taong maliwanag ang paningin, sila ang tunay na bulag, dahil hindi nila nakilala ang Panginoong Jesus. So, sino ang tunay na bulag? Yung hindi nakakakilala sa gawain ng Diyos. Sino ang tunay na nakakakita, bagamat malabo ang mata o bulag, yung nakakakilala kay Jesus. Kaya kung kayo nakakakilala kay Jesus, tumatanggap sa Diyos, malabo man ang mata o nabubulag man o bulag, hindi tayo bulag sa tingin ng Diyos. Kasi kayo ng Diyos, nagkakakitaan at nagkakakilanlan. At kakaiba ang response nila. Dapat ipinagdiwang ang miracle, binaliwala at inimbentohan ang problema. John 9:35-39. Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" "Who is he, sir?" the man asked. "Tell me, so that I may believe in him." Jesus said, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking to you." Then the man said, "Lord, I believe." And he worshipped him. Jesus said, "For judgment I have come into the world, so that the blind will see, and those who see will be blind." Yun pala ang dahilan. Kaya bulag yung tao mula noong simula, para lalong maging dramatic yung pagbalik ng kanyang paningin. Sabi niya, dumating ako dito para linawin ang mga issue. Yung mga bulag, makakakita. At yung mga akala at nag-aakalang nakakakita sila, liliwanag ang katotohanan na sila itong mga bulag. So Jesus affirmed the miracle, the man's faith, and even himself. Now, where did the miracle lead to? The miracle led to worship. Nung makakita yung tao, binalikan ni Jesus, pagsamba ang kinauwian. Kung kayo pinaghimalaan ng Diyos, ginawa ng mabuti ng Diyos, sinagutan yung mga dasal, ibinigay yung hinihingi, dapat ang ending nun, worship. Dapat doon patungo ang lahat ng hinihipo ng Panginoon sa pagsamba. At ang pagsamba, hindi lang pag-attend ng worship service. Ang tunay na worship is living a righteous life. That you worship 24/7 by living in a godly way. The opening of eyes moved from physical to spiritual. Umasenso yung miracle. Una, ang nakakita lang yung mata. Pero dahil siya ay patuloy nananalig kay Jesus, nakakita rin yung kanyang spirito. Hindi lang niya nakita yung taong Jesus, nakilala niya yung Jesus na anak ng Diyos na tagapagligtas at tinanggap niya sa kanyang buhay. So to recognize, to believe in, and to worship Jesus is what is seeing all about. Ang tunay na kakayahang makakita ay yung makilala si Jesus, manalig sa Kanya, at sambahin Siya. Sa ganang tingin ng Diyos, yun ang tunay na mata. Yun ang tunay na kakayahang makakita. John 9:40-41, some Pharisees who were with him heard him say,
this and asked, "What are we blind to?" Jesus said, "If you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains." Sabi ng Panginoon sa mga magagaling na mga religious leader, kung sana inaamin yung bulag kayo at walang alam, hindi kayo madedeclare guilty kasi wala kayong alam at bulag kayo. Pero ngayong ipinagpipilitan yung mulat kayo, nakakakita, marunong, therefore, lahat ng inyong kamalian ay aaariin na dapat yung pagbayaran. Marunong pala kayo, di yung ginagawa nyo, alam nyo, therefore mananagot kayo. Samantalang kung kayo ay umamin na hindi kayo marunong, hindi patatawarin kayo dahil ang kasalanan nyo lang ignorance, hindi willful disobedience. By judging the man and Jesus, by claiming the ability to see, the Pharisees judged themselves and actually declared themselves blind. Matthew 7:1, "Do not judge, or you too will be judged." Jesus healed, Jesus heals. But only the blind, only those who acknowledge their blindness can receive sight. Only those who acknowledge their illness can receive healing. God's power is sufficient for all, but it is effective only to those who will receive it. Kasya para sa lahat ang kapangyarihan ng Diyos, pero tatalab lang sa mga nagbubukas ng puso para ito ay tanggapin. Only those who acknowledge their need will be filled. Only those who acknowledge their ignorance will be taught and enlightened. Kaya ang Panginoon kuminsan na nagtuturo ng parable, tapos yung mga naggagaling-galingan, uuwi, hindi naintindihan yung parable. Bakit? Hindi nila inamin, hindi nila naintindihan. Pero yung mga mangilan-ngilan na serious, susundan pang Panginoon, ano pong kahulugan ng talinghagang sinabi nyo? Hindi namin maintindihan. At ang sasabihin ng Panginoon, halika kayo, maupo kayo, ipapaliwanag ko. Sapagkat inamin nila ang kanilang kakulangan, pinuno sila. Minsan ganun, di ba? May joke, hindi nyo naintindihan, tatawa kayo. Pag tinanong ka, ba't ka natatawa? Hindi mo maipaliwanag kasi nagpapanggap ka lang naintindihan mo. Pero pag sinabi mo, ano yun? Ano nga yung joke? Tapos sinabi uli, naintindihan mo, tatawa ka, alam mo na. He who asks looks like a fool for a moment, but learns and is wise forever. He who doesn't ask looks wise for a moment, but remains a fool for life. Kaya mahalaga kinikilala mo ang iyong mga kakulangan. Yung bulag, wala na siyang pretense. Bulag siya. Tumanggap siya ng pagpapagaling. Pero yung mga spiritually blind na nagpapanggap na alam nila, ayaw nilang tumanggap ng pagtuturo, na natiling bulag, na judge pa ng Panginoon. Not to see physical light is blindness, but not to see spiritual light is the darker blindness. Kung minsan naaawa tayo, ay bulag yung tao, kawawa naman. Pero kung nakakakilala siya sa Panginoon, mas nakakaawa yung mga taong nakakakita ang mata, pero bulag sa Diyos. Now, how to get well? Pinag-usapan natin yan, sabi ko doon sa nakaraang message, based also on the same verses. But how to see spiritually, recognize God from religion, and from religious ways and personages. God is not always correctly and clearly represented by religious rituals or teachings or persons. Dapat maghanap tayo ng personal na pagkakakilala sa Diyos, yung puso sa puso with God. Kailangan malampasan natin lahat ng mga tradisyon, pamamaraan na corporate and develop a very personal relationship with God in addition to your corporate involvement in the church. Hindi puro tradisyon lang. We must isolate religiosity from spirituality. Hindi ko mo religyoso, spiritual. At hindi ko mo spiritual, religyoso. Magkahiwala yun. Petrified religion can limit and can imprison. God's Spirit can set free. God cannot have a religious label. Labeling is only an invention of civilizations. Kaya napakahalaga, sa ating binasang kwento, sabi ng mga tao, kami, anak kami ni Abraham. Ikaw, kanino kang anak? Sabi ng Panginoon, hindi kayo anak ni Abraham, anak kayo ni Satanas. Dapat niyo yan ma-recognize. Sapagkat ang pinaggagawa ninyo,
Hindi yan ang gusto ng Diyos. Sa katunayan, gusto niyo akong patayin? Gusto ba yung gawin ng mga anak ng Diyos? Sa sobra niyong pagiging relihiyoso, natatanggal na ang inyong espiritualidad. Sa sobra ninyong doktrina, hindi na umiiral ang common sense nyo at hindi na umiiral yung spiritual sense. Nagiging legalista na lang kayo. So Jesus called the leaders sons of the devil. Kung babasahin nyo on your own sa bahay nyo, yung kasunod na mga kwento ng mga verses na ito. Isang dapat nating tanggapin mga kapatid at pag-aralan, do not belittle and trivialize miracles in people's lives. Huwag nating maliitin ang malaki sa ating kapwa. Tulad nun, ang laking bagay doon sa lalaki na siya ay nakakita, hindi pinansin ng mga relihiyoso, ang pinansin nila technicality. Do not focus on your selfish agenda. Kaya nanatiling bulag yung mga religious leaders, yung position nila, yung power nila, kinakabahan silang mawala kung si Jesus ay tanggapin nila na Mesaya nga. Kuminsan, dahil sa power position na ayaw nating mawala, nagiging bulag tayo. Kuminsan may mga stepmother, gusto niya, siya lang ang mahal ng husband. So, sinisiraan niya yung mga stepsons and stepdaughters, inihihiwalay niya yung tatay sa mga anak, sinosolo niya, kasi sa kabulagan niya ng kanyang selfish agenda na siya lang ang mahalin, limutin yung former wife na namatay na at yung mga anak nun na nagpapaalala doon sa former wife, nabubulag, maraming maling ginagawa, na pagsisisihan din pagtanda. Kasi siyempre yung mga stepchildren mo lalaki, ikaw naman papatanda. Tapos namatay pa yung asawa mong tatay nila. Sino na ngayon yung kasama mo, yung mga dati mong stepchildren na inaapi-api? Ano sasabihin ng mga bata? Babangon ako, dudurugin kita. Dahil sa selfish agenda. Kuminsan ganyan yung selfish agenda ng mga asawa. Inilalayo yung lalaki na asawa nila sa nanay ng lalaki. Nakikipag-compete. May mga biyenan din babae, ganyan. Ayaw pang isuko yung anak nila doon sa napangasawa. May asawa na't lahat. Gusto pa nila, sila pa yung first lady ng buhay ng anak nila. Mga biyenan, hindi kayo first lady sa buhay ng inyong mga anak. First lady kayo sa buhay ng inyong asawa. Ang magiging first lady sa buhay ng inyong anak ay yung mapapangasawa niya. No? Kaya magulo kuminsan ng mga tahanan, dalawa yung reyna, isa ang trono. Yung biyenang babae at yung asawang babae. Sino dapat ang nasa trono? Kung matandang bahay, nakikitira sa inyo ang inyong anak at manugang, kayo biyanan ng reyna. Pero bahayan ng anak nyo, nandun yung asawa niya, siya ang first lady doon. Diba? Kayo yung queen mother. Dapat lumalagay sa lugar. Kasi pag meron kang selfish agenda, nabubulag ka, nasisira ang diskarte mo, gumagawa ka ng maraming mali. Sa kagustuhan mong ma-promote, naninira ka ng kapwa mong empleyado. Gumagawa ka ng mali. Some people go to bed with their bosses para lang sila ma-promote. Dahil bulag na bulag, gustong-gustong ma-promote. Ano man yung gustong-gusto niya sa buhay. Tulad ng Pharisees, gusto nila yung religious influence and power nila. Ano man ang gusto nyo, pagsuspetsahan nyo, nabubulag yan sa inyo. Kaya don't be too attached. And do not insist on boxes. Ganito yun nung araw. Nung araw yun. Pero iba na ngayon, dapat tayo lahat mag-adjust. Then have an honest self-assessment and do not be self-righteous. Bumubulag sa atin yung paniniwalang tayo lang ang tama at lahat mali na. Spiritual blindness, remember, leads to eternal death. Masarap sana, nakakakita ka na physically, nakakakita ka pa spiritually. Pero kung pipili ka lang sa dalawa, sandali lang naman ang buhay sa mundo, napakahalaga nung nakakakita ka spiritually. Open your heart and open your mind to the Word and the ways of God. The Word and the ways of religion is not always the Word and the ways of God. Yan ang pinatunayan ng Panginoong Hesus sa kanyang panahon. Maraming sinasabi, itinuturo at ginagawa yung templo, malayo na sa kalooban ng Diyos. That's why even religious ritual, religious practice, religious policy must be constantly reviewed, anchored on the unchanging Word of God, but geared to the changing times. Dapat ganon. Nakaugat ka sa hindi nagbabagong salita ng Diyos, pero ikaw naman ay kasama ng nagbabagong panahon at hindi ka naiiwan.
Kung gusto nyong magbukas ang inyong mata, makakita ng mga himala, be ready and willing to be surprised. Be ready and willing to be changed. It is important to let the freshness of the Holy Spirit be new every morning. Yung mga effective nung unang panahon, may natitirang konting effective ngayon, maganda. Pero marami hindi na effective. Dapat na tayong umimbento ng ibang mga paraan. Ano ang kahulugan ng kwentong ito sa inyong buhay? Yan ang ipapanalangin natin ngayon. Ama namin, magandang kwento, maraming laman, maraming katuruan. Ituro nyo nga po sa bawat isa sa amin ngayon kung ano ang kanikanyang dapat naming makuha at baunin buong buhay. Kung may mga katuruan na effective na sa amin ngayon, Panginoon, turuan mo kaming ito'y maintindihan at ilapat agad sa buhay namin. Kung meron namang hindi pa effective ngayon, maitago namin sa aming alaala at pagdating ng panahon na kailangan na at epektibo na, maalala at sundin. Teach us how to apply all of these very beautiful ideas in our daily life so we can benefit from the story of this blind man who was able to see and the people who were seeing but were actually blind. Teach us, O God. In some silence, church, be alone with God and ask for personal messages from the Lord. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Darker Blindness. Wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan.
sadyang di mapigil ang kabutihan niyo. Kahit tumigil pag-ikot ng mundo, sa aking kahinaan di magbabago. Pag-ibig niyo sa akin laging naririto. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nananamlay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nananamlay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Walang hanggang pagpapatawad niyo Bakit mahal na araw ang tawag sa Holy Week? Ang ganda-ganda nga ng rendition natin dyan sa Holy Week. Dahil ginamit natin yung word na mahal. Yung mahal kasi sa atin, napakahalagang salita. Kaya yung paninda, pagka talagang expensive, mahal. In fact, yung word na mura, yung cursing at saka yung cheap, pareho rin sa Tagalog, mura. Kaya yung in-apply ng mga Pilipino yung word na mahal sa mahal na araw, napakataas kasi ng pagtingin natin sa sakripisyo ni Jesus para sa sangkatauhan. Kaya yun, hindi lang Holy Week, hindi lang banal, mas mahalaga pa sa banal, mahal na araw. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!